Nagsisimula ang chapter nang itinanim ni Sejun ang buto malapit sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, isang cute na maliit na baby ant ang sumulpot mula sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Nakatingin lang sina Sejun at ang kanyang mga kaibigan sa maliit at eleganteng buhay na palumpong na may pagtataka, at nagtataka sila kung ito ba talaga ang makapangyarihang purification ant dahil mas maliit ito kaysa sa inaakala nila. Dahan-daang iminulat ng baby ant ang kanyang mga mata at nagsimulang umiling sa tuwa habang lubusan itong lumalabas sa lupa. Nagsimula itong maglakad sa paligid ng butas na naiwan pagkatapos ng kanyang paglitaw, at si Sejun ay curious kung saan ito gustong pumunta. Bigla, nakita ng baby ant si Flame sa di kalayuan, at sabik itong tumakbo papunta sa kanya. Nagpanik si Sejun dahil iniisip niya na ang maliit na ant ay hindi pa lubusang pala kaibigan, at nag-aalala siya na baka saktan nito si Flame. Pinigilan ni Flame si Sejun na gumawa ng anumang bagay sa baby ant, na tinitiyak sa kanya na hindi ito masamang bata. Bigla, huminto ang baby ant sa harap ng puno ng mansanas, at pagkatapos ay nagsimulang yamakap dito. Sinubukan itong tapikin ni Flame habang sinasabi kay Sejun na sinusubukan ng baby ant na protektahan siya. Naguguluhan si Sejun kung ano ang ibig niyang sabihin, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita rin ang baby ant. Nagsasalita ito sa mga putol-putol na pangungusap, ngunit malinaw na sinasabi na pinuprotektahan ng ant ang World 3. Sandali, si Flame ang World 3 iyon ay isang malaking revelasyon, at hindi ako handa para doon. Well, lumalabas na hindi pa alam ni Sejun kung ano ang World 3. Siguro dahil hindi pa siya nakakabasa ng mga manhwa o nakakapanood ng anumang anime. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan tungkol dito, at umiling lang ang itim na kuneho dahil wala rin siyang alam tungkol dito. Si Baby Bear naman ay nagtanong kung nakakain ng World 3. Sinabi ni Aileen kay Sejun ang gusto niyang malaman. Ang World 3 ay isang mystical na puno na nagtataglay ng makapangyarihang enerhiya ng kasaganaan. At sinasabing tanging ang mga kinikilala ng World 3 ang makakatanggap ng mga biyaya nito at makakaranas ng walang hanggang kasaganaan. Tinanong ni Sejun si Aileen tungkol sa kaugnayan ng ant, at binasa ni Aileen ang kanyang libro. Dagdag pa, para sabihin sa kanya na ang purification ant ay dapat ang tagapagbantay ng puno ng mundo, ngunit matagal na itong nasira ng isang masamang puwersa na damaloy mula sa labas ng tore. Sinabi ni Aileen na wala siyang ideya tungkol dito, dahil ang mga corrupted ants lang ang nakita niya hanggang ngayon. Tinanong ni Sejun kung ang katotohanan na pinuprotektahan ng ant si Flame ay nangangahulugan na siya ang World 3. Kinabahan si Flame nang marinig ito, at masigasig niyang tinutulan ang sinabi ni Sejun, na nagsasabi sa kanya na imposible na siya ay ganoong kalaking puno. Sinabi ni Flame na siya ay isang maliit at mahinang puno ng mansanas, at alam nating lahat na hindi iyon totoo. Well, hindi siya nagsisinungaling tungkol sa bahagi ng World 3 sa ngayon. Tiningnan ni Aileen ang sistema ng tore at sinabi na walang World 3 sa tore sa ngayon. Dahil ang mga kondisyon para doon ay hindi pa natutugunan. Naniniwala siya na nakita ng ant ang potensyal kay Flame, at baka maaari siyang maging World 3 balang araw. Namangha si Sejun nang marinig na may potensyal si Flame na maging World 3, at sinusubukan pa rin niyang kumbansihin siya na siya ay isang hindi gaanong mahalagang puno ng mansanas. Agad na sinabi ni Sejun kay Baby Bear at sa itim na kuneho na kumuha ng mga kuneho na may dala-dalang pang watering can na may malinis at sariwang tubig para sa kanilang magiging World 3. Umalis sina Baby Bear sa kuweba para hanapin sila, at pagkatapos ay nagsimulang maging concern si Sejun kay Flame. Tinanong niya kung perpekto ang temperatura, at kung gusto niya ng mas maraming sikat ng araw. Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung may kailangan siya, at nangako na dadalawin siya madalas. Pagkatapos ay sinabi niya sa purification ant na protektahan si Flame ng mabuti, at masaya siyang tumakbo sa paligid ng puno ng mansanas habang paulit-ulit na sinasabi na pinuprotektahan ng ant si Flame, para maging World 3. Nagsimulang tapikin din ni Sejun ang puno, na nagsasabing kailangan lumaki at lumakas si Flame, at tumawa ito bilang tugon. Samantala, nagkakagulo sa ika-67 palapag, dahil naabot na ng mga balang ang kanilang huling anyo at naging kulay lila. Ang mga lizardmen, na nagtatanim ng matitigas na blade green onions para itaboy sila, ay napilitang tumakbo habang inaatake sila ng isang malaking grupo ng mga kulay lilang balang, at ang huli ay nakagat ng mga balang.
Sa kabutihang palad, tumalon si Elkie para iligtas siya, ngunit napansin niya pagkatapos ng ilang sandali, pagkatapos lamang tumama sa ilang kulay lilang balang, ang matigas na blade green onion ay nagsimulang mabulok at masira. Parami ng parami ang mga kulay lilang balang na paparating sa kanila, ngunit bago nila ito masaktan, pinasabog sila ng makapangyarihang mga mage attack. Ang kasosyo ni Elkie, si Elko, ay nagsabi sa kanya na magmadali at umatras sa ligtas na lugar habang pinipigilan ng mga wizard ang linya. Kinuha ni Elkie ang nasugatang lizardman at tumalon sa ibabaw ng mga wizard na patuloy na nagpapaputok ng mga spell sa hukbo ng mga balang. Habang pinipigilan ng kanilang atake ang mga kaaway, dinala ni Elkie ang mga nasugatang lizardmen sa mga mediko. Habang sinusuri ng mga mediko ang mga lizardmen, tinanong ni Elkie kung ano ang nangyayari, at kung bakit nagiging kulay lila ang mga balang. Wala ni isa sa kanila ang may sagot dito, dahil noong huli nilang tiningnan, nakita nila ang ilang mga balang na bumababa ang antas at nagiging kulay asul sa halip. Nagtataka si Elko kung dapat silang magtanim ng mas maraming matitigas na blade green onions, ngunit sinabi ni Elkie na walang saysay. Ipinakita niya sa kanya ang tuyot na sibuyas na hindi nakayanan ang lason ng mga kulay lilang balang. Kahit ang mga nasugatang lizardmen ay hindi kayang labanan ang lason, at walang paraan ang mga healer na gamutin sila. Nagsisimulang mawala ng pag-asa ang mga lizardmen. Alam nila na malakas ang lason ng mga kulay lilang balang, at malapit na itong kumalat sa buong ika-67 palapag at gawin itong hindi angkop para sa pamumuhay. Kung susubukan nilang lumaban, ang kanilang makamandag na dugo ay sesabog sa lahat ng dako, at ang mga mandirigma ay malalason din. Nagsisimula silang makaramdam ng kawalan ng silbi sa senaryong ito, ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang intern na si Kat Jeff kay Elkie na may isang mungkahi. Ipinakita niya kay Elkie ang mga detoxifying green onions na dinala nila mula sa ika-79 na palapag at tinanong kung makakatulong ba ang mga ito. Sa wakas ay nakita ni Elkie ang isang sinag ng pag-asa at ipinasa ang detoxifying green onion sa mga butiki. Gumagana ito ng kahanga-hanga, at ang mga nasugatang lizardmen ay ganap na gumaling agad. Ang moral ng mga mandirigma ay tumaas nang makita iyon, at sinabi ni Elkie sa kanila na hawakan ang kanilang mga posisyon gamit ang detoxifying green onion sa ngayon, habang magmamadali siyang bumalik sa ika-79 na palapag para iparating ang impormasyong ito kay Sejen. Napagtanto niya na ang detoxifying na berdeng sibuyas lang ang makakatulong sa kanila para manalo sa laban na ito. Dahil nagsimula ng kumain ang mga lilang balang ng matitigas na dahon ng berdeng sibuyas. Samantala, sina Theo at ang kanyang grupo ay nakarating na sa ika-79 na palapag. At papunta na sila sa farm ni Sejen. Kasama ni Oren ang 2 bilanggo, at bigla niyang tinusok si Scarim gamit ang isang stick. Nagsimulang umaktong parang Karen si Scarim at sinabing nasaksak siya. Sinabi niya na gusto niyang makausap ang manager ni Oren, pero sinabi ni Oren na tumigil na siya sa pag-arte at ipakita ang kanyang itinago sa loob ng kanyang coat. Nagangkin si Scarim na inosente siya at pinagbibintangan lang siya ni Oren. Pero nang sabihin ni Hegel na nararamdaman niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang likod. Biglang natakot ang goblin. Nagsimulang maghalughog si Oren sa kanyang mga bulsa, at nakita niya ang isang susi. Nagpanik si Scarim nang makita ito, at sinubukan niyang kumbansihin si Oren na ito ay susi lang ng kanyang bahay at walang espesyal. Wala si Oren pakialam dahil ito ay ebidensya, at kinumpisto niya ito sa ngayon. Nasa unahan nila si Theo, at sinabi niya kay Oren na ipagpatuloy ang magandang trabaho. Bigla namang nagising si Iona mula sa kanyang pagtulog, at natutulog siya sa hoodie ni Theo dahil ito ang kanyang gamot sa insomnia. Umakyat siya mula sa hoodie at tinanong si Theo kung nakarating na sila. Sinabi niya sa kanya na nasa ika-79 na palapag na sila, salamat sa Lightspeed Passageway na pinahintulutan ng kanyang pass. Pagkatapos ay tinanong niya si Iona kung maayos ang kanyang pakiramdam. At sinabi sa kanya na matulog pa. Sumagot si Iona na nakatulog siya ng maayos, at ngayon ay makikipagkita na sila kay Sejen. Kaya hindi siya maaaring antok sa meeting. Sa sandaling iyon, sinabi ni Elka sa kanila na nakikita niya si Sejen dahil nasa labas ito. Ipinapakilala ang purification, Ent, sa iba pang grupo. Tinanong niya ang Ent kung ano ang pakiramdam na nasa labas. Habang nag-aalala ang Mommy Rabbit na baka muling makorrupt ito.
Sa sandaling iyon, tinawag ni Theo ang kanyang pangalan, at malugod siyang tinanggap ni Sejan at ng kanyang grupo. Nakita ng itim na kuneho si Piu Piu sa grupo, at nagsimulang kumislap ang kanyang mga tainga habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. At nakita ng kanyang kapatid na Sickle Rabbit ang nangyayari. Napansin din siya ni Piu Piu, at magalang siyang yumukod sa kanya. Naikinapula ng itim na kuneho sa kahihiyan. Nagsimulang sandutin siya ng Sickle Rabbit, at tinanong kung kailan niya nakilala ang cute na babaeng iyon. At sinabi niya na nagkita sila sa loob ng ilang segundo. Sa kabilang banda, ipinakilala ni Baby Bear ang baby ant kay Theo, na medyo nahihirapan itong paniwalaan. Samantala, tinanong ni Sejan si Iona tungkol sa kanyang kaibigang kuneho, at ipinakilala niya si Piu Piu bilang kanyang disipulo. Nagpalitan ng bati sina Piu Piu at Sejan pagkatapos nito, at tinanong niya ang dahilan kung bakit sila naparito para makita siya. Dahil hindi lang sila maaaring narito para lang sa isang meet and greet. Bilib si Piu Piu na naisip ito ni Sejan, at sinabi niya na narito siya para humingi ng pabor sa kanya. Ipinagpatuloy ni Iona ang kanyang pangungusap at sinabi na si Piu Piu ay hindi lamang kanyang estudyante, kundi pati na rin ang huling prinsesa ng Red Ribbon Kingdom. At narito siya upang humiling ng proteksyon mula sa dakilang itim na dragon. Nagulat si Sejan nang marinig na si Piu Piu ay isang prinsesa. At ang mga mas nagulat pa ay ang mga kuneho. Agad silang yumukod sa harap niya habang binabati siya. At kinakabahan si Piu Piu, na sinabi sa kanila na tumayo at huwag maging formal. Habang ang mga matatanda na nakaranas sa pagbagsak ng kanilang kaharian ay lumuluha nang makita ang kanilang prinsesa na lumaki na. Ang mga nakababatang henerasyon ay pinoproseso pa rin ang nangyayari. At sa tingin ko na ang itim na mandirigmang kuneho ay dapat nagulat na malaman na ang kanyang crush ay hindi bababa sa 50 taon ang tanda sa kanya. Samantala, tinanong ni Sejan si Iona kung bakit kailangan ni Piu Piu ng proteksyon. At ikinwento niya ang buong kwento mula sa simula. Naawa si Sejan kay Piu Piu matapos marinig ang lahat ng ito at sinabing tiyak na mahirap para sa kanya. Sinabi niya na nangyari ito dahil siya ay incompetent. Ngunit tumanggi ang mga kuneho na paniwalaan na ito ay kanyang kasalanan. Sinumpa nila ang kasakiman sa pagpatay sa kanilang hari at reyna, at idineklara na dapat nilang palayain ang kanilang mga kapatid na nagdurusa sa ilalim ng pamumuno ng baboy na iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Iona kay Sejan na sa kamakailang kaso ng pagkidnap, mayroon silang matibay na ebidensya laban kay Greed, at dapat sapat na yun para ibagsak siya. Ibinigay niya ang magic device na kumulong sa kanya at kay Piu Piu. At nagpa siya si Sejan na haharapin ang dalawang kidnapper mamaya. Bago yun, tiningnan niya ang selyo, at nakita ang marka ng isang dragon na nakalimbag dito. Bigla namang nag-message si Eileen sa kanya dahil nakita na rin niya ang magic device. Sinabi niya na ang selyo ay hindi dapat narito dahil naglalaman ito ng silyo ng mga puting dragon. Lalo na ang unang henerasyon na puting dragon, si Kellyan Mavra, na parang malayong lolo niya. Iyon lang ang para sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.